Martes ng hapon noon, galing ako sa opisina. Nung hapon yun ay tila uulan at ayaw ko sanang abutan sa daan. Habang nasa biyahe na ako papauwi ay tumirik ang aking kotse. Sadyang minamalas ako talaga sa hapong yun dahil pati ang mga tools ay hindi ko dala dahil nasa hiraman. Sa di kalayuan ay natanong ko ang isang bahay. Lumapit ako upang magbaka sakali na makahingi ng tulong. Tao po, maya-maya pa'y may lumabas na isang matandang lalaki. Sa tansya ko ay nasa edad 70 years old. Nagbigay galang ako sa taong nasa bahay. Magandang hapon po tay. Nasiraan po kasi ako ng kotse at ang problema po ay wala akong dalang tools. Baka po may gamit kayo dyan kahit liabi lang o plies. Ngumiti lamang siya at muling pumasok sa bahay. At paglabas niya ay bitbit niyang isang bag at 2 payong. Lumabas kaming dalawa sa bahay at sinamahan niya ako hanggang sa aking nakaparadang kotse sa gilid ng daan. Sa tingin ko ay malaki ang diferensya ng aking kotse at hindi ko ito kayang ayusin. Dahil dito niyaya ako ng matanda na bumalik sa kanyang bahay upang makapagkape muna. Pumayag akong sumama sa kanya pabalik sa kanyang bahay dahil medyo malamig nga at basa na rin ako sa ulan. Pagpasok namin sa kanyang bahay napansin ko na hindi ito maayos. Humingi ng dispensa si tatay dahil hindi nga maayos ang kanyang bahay. Sabi niya na siya nag-iisa lamang na nakatira sa bahay. Roman daw ang pangalan niya. Dati daw siyang jeepney driver. Umupo ako sa kanyang sala. Napansin ko na maalikabok yun. Lumakad patungong kusina si Tatay Roman. Magtitimpla daw siya ng kape namin. Tatanggihan ko sana si Tatay Roman dahil nakita kong hirap na siyang lumakad. Iika-ika ito pero mapilit siya. Habang naghihintay ako sa pagbabalik ni Tatay Roman, nagpalinga-linga ako sa mga dingding ng kanyang kabahayan. Napansin ko ang mga nakakwadrong mga larawan na nakasabit sa dingding. Isip-isip ko, siguro pamilya niya to. Napansin ko din yung ibang larawan. Sa ibaba ay may picture ng isang lalaking nakatoga at may katabi din itong isang kwadro ng babaeng nakatoga din. Hula ko mga anak niya sila. Napansin ko din na malilinis ang mga kwadro. Mukhang kapupunas lang at parang ayaw padapuan ng kahit anong uri ng dumi o alikabok. Lahat ng tanong ko ay sinagot ni Tatay Roman. Nakita kasi ako na nakatitig sa mga larawan. Inilapag niya ang tinimpla niyang kape. Medyo hindi malinis yung baso. Pero nahiya naman akong tanggihan dahil pinaghirapan niya yun. At saka nilalamig na talaga ako dahil sa pagkabasa ko sa ulan. Gusto ko rin mainitan. Nagulat ako nang sabi ni Tatay Roman na, "Oh, kung gusto mo anak ano nga pala pangalan mo?" Ako nga po pala si Rod. Tay, sagot ko naman. Kung gusto mo Rod, sa'yo na lang itong mga gamit na ito. Wala namang gagamit niyan dito. Gamit ko yan dati nung driver pa ako ng jeep. Pero dahil mahina na ako ngayon, hindi ko na kayang magmaneho pang muli. Sagot ko kay tatay, "Tay, wag po. May gamit naman po ako Kaya lang nasa hiraman." Hindi ko sinasadyang matanong si tatay, "Sino nga pala kasama niyo dito tay? Nasaan po ang mga anak ninyo?" Sagot ni tatay, Si Danny. Engineer ko yan. Nasa Saudi siya ngayon." Yung babae ay si Juvie, nakapag-asawa ng taga Davao at doon na sila nakatira ng kanyang mga anak. At yung asawa ko, 5 taon na siyang namayapa, kaya nag-iisa na lang ako dito sa bahay. Pahabol pa ni tatay, kaya kahit mahirap ang nag-iisa ay kinakaya ko lang. Umugot pa si tatay. Ang bahay namin ito ay kaisa-isang alaala sa aking pamilya. Sa bahay na ito kasi binuhay ko ang aking pamilya. Pero yung jeep ay ipinagbili ko na lang dahil hindi ko na kayang magmaneho at wala naman na akong pinagkakagastusan dahil napagtapos ko na ang aking mga anak sa kanilang pag-aaral at maayos ng kanilang buhay. Nagtanong ulit ako kay tatay, "Hindi po ba kayo dinadalaw dito?" Ibig kong sabihin ay, sino po ang tumitingin sa inyo dito tay? Mahirap talaga yung kalagayan ninyong nag-iisa dito lalo na sa edad ninyo yan. Ang sagot ni Tatay Roman, siguro ay may 1 taon nang walang dumadalaw sa akin dito. Pero minsan, tinatawagan nila ako sa telepono. Yan ang dahilan kung bakit hindi ko ipinapuputol ang linya ng telepono kahit hindi na masyadong nagagamit. Humugot uli si tatay. Araw-araw nga akong naghihintay sa tawag nila. Panay ang lingon ko sa telepono at naghihintay na tumunog ito. Masaya na kasi ako kahit boses lang nilang marinig ko. Yung maramdaman kong naalala nila ako ay masayang masaya na ako. Proud na sinabi ni Tatay Roman
Mababait yung mga anak ko. Buwan-buwan nagpapadala sila sa akin ng sustentong pera. Pero nasa bangko lang ang mga padala nila at hindi ko yung ginagalaw dahil gusto ko kasama ito sa ipamamana ko sa aking mga apo pagpanaw ko. Mabait din yung kapitbahay ko. Tuwing umaga binibisita nila ako dito at dinadala nila ako ng makakain kaya nagbibigay na lang din ako ng perang pandagdag sa kanilang gastusin. Muli kong tinanong si Tatay Roman, hindi po ba kayo nahihirapan tay? Tugon ni Tatay Roman, mahirap din talaga, lalo na tuwing nakakaramdam ako ng pananakit ng katawan. Pero tinitiis ko lang, siguro ito ang ating kapalaran sa buhay. Dugtong pa niya, alam mo Rod, kapag nagkakasakit ako, iniisip ko lang, nabunga ito ng walang tigil na pagtatrabaho ko noon para sa edukasyon ng aking mga anak. Alam mo, yung maalala ko yung masasayang buhay namin noon. Nung magkakasama pa kami, siyang gumagamot sa akin. Siyang nagpapasigla sa aking katawan. Isa pang hugot ni Tatay Roman. Kaya inaasam ko na sana man lang maalala nila akong pasyalan dito o dalawin. Gustong gusto ko na silang mayakap, lalo na ang aking mga apo. Kwento pa sa akin ni Tatay Roman, alam mo bang si Paring Kanor, yung kapitbahay ko dyan, hindi nakapag-aral ang mga anak niya. Kaya nga, hanggang ngayon, sa kanya pa rin sila nakatira. Lagi silang magkakasama. Alam mo Rod, mahirap din yung buhay nila. At yun, ang ayaw kong mangyari sa mga anak ko. Gusto kong maging maayos ang buhay nila. Pero alam mo, masaya si Paring Kanor. Kasi lagi ko siyang naririnig, humahalakha kapag kalaro niya ang kanyang mga apo. Minsan nga, may nararamdaman din akong inggit sa kanya. Kasi masaya siya sa piling ng kanyang pamilya. Pero iniisip ko na lang, na mas masasaya ang mga anak ko at ang aking mga apo dahil maayos ang kanilang buhay. Hirit ko pang tanong kay Tatay Roman, paano po kung may sakit kayo? Sino ang tumitingin sa inyo? Yung kapitbahay ko din Rod, tugon niya. Sila na ang pinakikiusapan kong bumili ng aking mga kailangan, lalo na ang aking mga gamot. Alam mo, sa panahong nagkakasakit ako, doon ako nakakaramdam ng matinding depresyon. Nangungulila ako. Minsan nga, parang gusto ko na rin magtampo sa mga anak ko dahil pagkatapos mo silang mahalin at ipagkaloob ang lahat ng kanilang kailangan at bigyan ng magandang buhay, ay makakalimutan ka na lang nila. Hindi man lang nila ako dinadalaw, hindi man nila ako kukumustahin. Kahit tawag lang sa telepono, boses lang maligaya na ako. Pero ang paniwala ko ay responsibilidad ko bilang ama. Nabigyan ko sila ng maayos na kalagayan ng buhay. Batid ko, hindi na rin ako magtatagal at maaaring papano din ako gaya ng aking asawa. Ang pinakaaasam ko ay mayakap ko sila, mayakap ko ang aking mga anak at ang aking mga apo bago ko sila iwan. Madamdaming salita ni Tatay Roman. Tanong ko ulit kay Tatay Roman, ayaw niyo po bang tumira sa kanila? Tugon niya, ayaw ko Rod, dahil nagiging pabigat lang ako sa kanila. Ayaw kong bigyan sila ng isipin. Dito na lang ako sa luhang bahay namin. Magbibilang ako dito ng patak ng ulan. Baka sakaling pagkatapos ng 1,000 patak ay magunitan nila ako at dalawin nila ako. Siya nga pala Rod, birthday mo ngayon. Kaya umaasa akong may tatawag sa akin o may darating ngayon. Pero kung wala man, siguro busy sila dahil mahirap kumita ng pera ngayon. Kailangan nilang magtrabaho at ayaw ko silang maabala. Napalunok ako sa aking mga narinig. Nahabag ako kay Tatay Roman. Binati ko na rin siya. Happy birthday po Tatay Roman. Salamat. Ikaw, may magulang ka pa ba? Tanong niya sa akin. Ang nanay ko na lang po at siya ay nasa probinsya kasama ang kanyang kapatid. Kailan mo siya huling dinalaw? Tanong niya. Nag-guilty ako kaya hindi ako agad nakapagsalita. Tay Roman, ang huling dalaw ko kay nanay ay noong pang nakaraang Disyembre. Malapit na naman palang magtatapos ang taong ito. Hindi ko pa siya nadadalaw ulit. Sana madalaw mo ang nanay mo. Sigurado ako, pinapangarap din niyang makita ka at mayakap. Katulad ng kagustuhan kong makapiling ang aking mga anak at apo. Kapag dinalaw mo ang nanay mo, tiyak maliligayahan yun. Dugtong pa ni Tatay Roman. Humina na ang patak ng ulan noon at nagpaalam na ako. Nagpasalamat kay Tatay Roman. Nagpasalamat din siya sa akin. Naramdaman ko at nakita ko sa kanyang mga mata ang kasabikan na mayroon siyang kinakausap. Gusto niya na magkwentuhan pa kami habang naghihintay siya ng tawag mula sa kanyang mga anak, pero paparating na rin yung hihila sa aking kotse para dalhin sa talyer. Makalipas ng 2 linggo, naalala ko si Tatay Roman. Naisipan ko siya daanan upang muling kumustahin. Pagdating ko sa kanilang bahay ay saradong-sarado ito. Nagtanong ako sa kanyang kapitbahay pero ibinalita nila sa akin na 3 araw na ang nakakaraan mula nung siya ay ilibing. Nalungkot ako sa aking narinig. Papaalis na lang ako pero pinigil ako ni Mang Kanor at iniaabot niya ang isang bag na ipinagamit sa akin ni Tatay Roman noong una kaming nagkita. Sabi ni Mang Kanor, ibinilin sa akin ni Roman yan na ibibigay ko daw sa iyo kung sakaling babalik ka. Kakailanganin mo daw yan pag uwi mo sa bukid nun. Baka daw masiraan ka sa daan.
Hindi ko mapigilan ang pagbuhos ng aking luha. Ramdam na ramdam ko ang kasabikan ni Mang Roman sa kanyang pamilya. Dahil dito nagdesisyon ako na mag-file ng leave at uuwi ako sa aming probinsya upang dalawin ang aking ina. Tama si Mang Roman. Tiyak na matutuwa si nanay kapag nakita niya ako. Kaya mga anak, kung nasaan man kayo ngayon, sana maalala ninyo ang inyong mga magulang. Sana dalawin ninyo sila kahit minsan lang. Nasasabik na sila na makasama kayo. Makausap muli gaya noong mga musmus pa kayo. Kung nagkulang man sila sa inyo, unawain nyo na sila. Kung nagkamali man sila, patawarin nyo na sila. Nais ng mga magulang na malaman ninyo na mahal nila kayo higit sa pagkakaalam ninyo.